sa ating lahat. Ang ating mga kapatiran, nasa ibang bansa, pray na nasa mabuting kalagayan kayo dito sa libro ni Matthew. Matthew chapter 28. 28 ng libro ni Matthew. Verse 1 to 6. Matthew 28, 1 to 6. Palitan ko ang pagbabasa dito po sa libro ni Matthew 28, verse 1 to 6. In the end of the Sabbath, as it began down toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. 2. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came to roll back his throne from the Lord, and sat around him. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. 4. And the fear of the king was ashamed, and began to say, And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that this is Jesus, which was crucified. Sabay tayo mga 6, go. He is not here, for he is risen. As he said, Come see the place where the Lord lay. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita namin pong nabasa. Salamat po Diyos sa special number at ang choir, O God, na ginagamit mo bilang sa magitan ng pag-aawit ay mayroong mensahe na gusto mong karating sa mga hearers, O Panginoon. Dalahin ko po ang iyong presensya ay kumilos sa iyong lingkod, Ama. At ganun din po sa mga hearers. I-bless mo po ang lahat ng dito ngayon, Ama. Open their heart for them to understand the message. Ako, grace and mercy. Patawad, Ama, sa aking mga nagawang kasalanan. At ganun din po, Diyos, salamat po ang pagkain po sa iyong lingkod doon po sa Barangay Salvation. Huwag mo siyang pabayaan po ang kanyang pamilya. Ganun po ang mga kapatiran doon, O Diyos. Dalahin po, Diyos, na huwag mo rin kami pabayaan ngayon. At ganun din po, magkaroon kami ng blessing na higit sa lahat magkaroon sa panampalataya sa magitan ng pinipili sa amin. I pray, Father, na sa bawat isa nandito ngayon, kung saan mo sila ugas sa magitan ng pinipili. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsipo. Dito po sa 28, verse 1 to 6, ay nagpapatunay po na si Jesus Christ ay meron pong kakayanan. Meron din pong kapangyarihan. Kung ang sanlibutan o ang world ay maraming marunong dito sa lupa, ano po ba yung marunong sa lupa ang mayroon dito sa lupa? Mga science, kaya na po mag-invento ng ilang tanong papuntang buwan. Magaling nga. Hindi ka pwedeng mag-invento ng isang bagay kung walang hangunga. Hindi lang po ang mga science. Etong mga communism, yung mga communist, sila po yung makapangyarihan. Communist China. Hindi ka pwedeng matawag na powerful nation kung hindi ka matatag sa iyong gobyerno. Okay ang transportation, okay yung papawid, karagatan, lahat po. Hindi mo pwedeng matawag na ikaw ay mga pangyarihan kung wala rin ito. Itong tinutukoy na philosopher, hindi ka pwedeng matawag na Greek philosopher kung wala ka rin ito. Magagaling ang mga yan. Kung makikinig ka lang sa TV, mayroong mga magaling sa computer, parang ang utak niya ay computer na. 100 watt times 2. Sa tagal. Sa atin sa ganyan. Ano pa sa cellphone, gagamitin pa para manamo ang sagot. Pero yung magagaling, dito makita mo galing ng lupa. Tingnan niyo po. Ito pong tinutukoy na challenger o a great destroyer na mayroon sa lupa, or the greatest among the great. Katulad po ni Alexander the Great, is there any land to conquer? Naghahanap pa si Alexander ang lupain na pwede pong sakupin. Magaling yan. Alexander the Great. Kailan si Alexander? Nung panahon ng silent years.
400 years. Tahimik ang Panginoon. Pagitan ko ng New Testament and the Old Testament. During that sacred debate ng uling Purba. The greatest men of this world, pagdating sa digmaan, magagaling sila. Aba, hindi po madali magwagi sa isang digmaan. Sa atin lang, si Messi lang padigma mo natatalo ka na gusto mo lumayas. Hindi pa digmaan lang sa mag-asawa yun. Ito, digmaan ng pangmaramihan. Dalabang 1,000, dalabang 3,000, problema ka. Maraming mamatay sa mga tauhan mo dyan kung mamamatay, mahina kang leader. Dapat, kung kundi ang mamatay, nag-worky na kayo. Samantalang kaaway po, isa lang. Lumayas na ako ng bahay nito, ganyan. Di ba? Talon lang ka. Hindi mo kayang disurvey ng family, hindi mo kayang disurvey ng mga anak, hindi mo kayang disurvey ng ito kung angkan mo, kung angkan mo ay nasa Gonzales angkan, ay hindi mo maayos-ayos ang angkan na yan. Ay mahina kang leader. Itong mga men, thousand of men ang kanilang hawak. Nagwawagi naman sa digmaan. Sa larawan ng digmaan, kailangan ng taktik. Taktik, ibig sabihin, pag ang kalaban mo ay karatista, huwag kang dadaan sa karatista. Kunin mo lang yung airgun mo, ganyan mo lang, silipin mo yung ulo niya. Natumbanin mo, tama na agad ang ulo. Taktik na yun. Gamitin ako itong mga men dito sa world, marunong sila. Di ba? Mag-action ng arte, black belt yan. Isang bara lang, tapos na. Hindi pa alam yung saan yung kalaban patay na agad yung artista kasi ang galing kahit saan yan, kasi bulit lang. Ibig sabihin, marunong mga tao dito sa lupa. The science, ang mga invento, mga astrologer, ito mga astronaut. Ating national hero, magagaling ng mga yan. Kung sa math, mababa yung 98. Diba? Sino marunong sa math dito? 98 sa kanila sa atin meron marunong sa math, mahina naman si Pilipino. Okay? Pero ang Pilipino niya, 89. Pero sa kanya, mahina yung 89. Magaling Ang math niya, mababa yung 95. Mayroon tayong mga teacher, alam niya na ito mo, makita mo talaga yung estudyante marunong sa math. Pero ang kanilang kahinaan, Pilipino. Kahit kahinaan yung Pilipino, 89 pa lang grade niya o 88. Mahina na yun. Sa atin, mataas na yun. Pero ako, mahina ako, inaamin ko mahina ako sa math. Kalipati ko dito sa teacher ko sa math Hindi kami aalis sa topic, hindi ko naiintindihan. Bakit? Paano nakuha yung ganito, sir? Kung nakuha yung ganito, kung ano nangyari yan? Pero yung mga galing, naiintindihan ka agad. Isang explanation na nakuha. Sa akin, tatanungin ko talaga. By point. Saan mo nakuha ito, sir? Ito, ganito yan. Ito naman. Ito, ganito yan. Ay, ganito yan. Okay. Pero yung mga makulit ito, tatanong na ito, hindi naiintindihan. 1 plus 1 equals 2. Sa akin, equals 5. Ayan. Ganun po kayo na ako sa pagdating sa math. Ibig sabihin, maraming marunong dito sa lupa. The greatest thinker. At yung mga marunong how to manage people, how to govern the people, marunong sila. Dahil sa kanilang karunungan, tayo sumasaludo. Di ba? Meron tayong idol. Pagdating naman sa kagandahan, mayroong maganda. Meron sa kapugian naman, may magandang lalaki. Patayin na natin si brother mo. Ito, pinakapugi sa akin dito. Ganyan. Okay, lubing ito kayo doon. Okay, ganyan. Isang po lang. Mayroon tayong ina-idol pagdating po sa artista. Di ba gano'n? Mayroong marunong ito, magandang lalaki. Pero sa harapan ng Diyos, pangit naman. Ganyan. Physical na paningin po yan. Physical na paningin. Iyong pong pinakamagaling sa lupa na mayroon dito na tinatangkilik ng maraming tao. Ina-idol ng mga masa. Saludo sila dyan. Okay, pag dumating si Sir Sanigel, sikat na artista yan. Pag dumating si ganito, Steven Seagal, maganda. Magpakita lang dito, kahit hindi tawagin ng tao, dumating na si Steven Seagal. Kahit hindi matawag, tawagin ng mga tao, may meeting, wala. Daluin ng tao agad. Kasi nakita nila ang kanyang karunungan pagdating sa pagganap ng artista pa lang yan.
lahat na mayroon po, dito sa lupa na magagaling, kinikilala natin. Pero mayroong mas magaling. Yung sinasabi ng Bible. Title ng mensahe, March Forward with the Conquering Christ. March. Lumakad. Forward. Abante. Lumakad. Pabante. Kasama natin ang Conquering Christ. Conquering. Conquering Christ. The title of this message. Okay. Ang unang puntos sa Matthew 8. Matthew 8. Kalimutan naman yung text natin. Babakapan natin po yung text. Sa Matthew 8, verse 26. 27. 8:26. And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds in the sea, and there was great calm. Sa 27, But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds in the sea obey him? Okay. Unang puntos, the power over nature. Okay. Ang kapangyarihan na mayroon siya, na kaya pong patigilin, yung tinutukoy ng verse 26. Maliwanag pa, sabi po na. And he said unto them, Why are ye filled? Sinabi niya sa mga apostoles o sa mga tao doon sa barko. O ye of little faith. Then he rose and rebuked the winds and the sea. Yung pong tinutukoy ng nature, yung pong winds, yung malakas na hangin, at yung pag-alon ng karagatan, nagkaroon po ng kalmanting wind o nature ng wind na tumigil sa kanya pong malakas na hangin at yung karagatan bumalik sa normal sa isang utos lang po. Itong tinutukoy na Conquering Christ. Ito si Kristo. Kung ano man ang mayroon sa lupa na kinikilala natin na magagaling, mayroong mas magaling. Mayroong mas magaling na iyon po ang nakalimutan natin respetuhin. Sa magitan ng makiusap sa tao mas magaling pa kaysa yung mga heroes o mga men of this world na mayroon po sa kalendar National Heroes Day. Di ba meron tayo dyan? Declaration of Martial Law. Hindi kinikilala ngayon. Parang Marcos, kinikilala yung Declaration of Martial Law. September 21. Ninoy Aquino, assassination. Kinikilala natin yan. Di ba gano'n? Kasi they are men of this world. Pagdating naman kay Kristo, the conquering among the greatest conqueror. Dahil yun po sinasabi ng banal na kasulatan, kahit circumstances, bagyo, at yung pong malakas na alon ng karagatan, kaya niyang patigilin na hindi kaya itong mga heroes of men. Yung mga heroes dito po sa sanlibutan na hindi nila kayang patigilin ng winds. And the same, na ito naman pinakikilala ng Bible sa atin, na kayang patigilin yung wind na malakas na hangin at pagkalmanti mo itong karagatan, kaya nyo patigilin niya. Bakit itong pong makapangyarihan na Conquering Christ, hindi kinikilala ng tao dito sa bayan natin ng ating bansang Pilipinas? Bakit hindi kinikilala? Huwag yung kakalimutan ang first day of the week to attend. Yun naman, example lang yun. Yes, Pastor, umatin ako, kinirespeto ko si Kristo. Sa hapon na wala. Kakapunta. Mayroon akong ginawa, Pastor. Pag si Alexander David siguro magiging pinuno ng bansa. Naghahanap sinubak, sakupin natin bansa pa. Nasakop natin na Russia, nasakop ang Japan, nasakop ang Germany, nasakop ang Amerika. Mayroon mo bang bansang pwede sakupin? Ganyan po si Alexander David. Ano ba sa kupin? Nasakop niya ang pinakamagiting at pinakamalaking bansa. Iyon po si Alexander the Great, kung basahin mo ang kanyang istorya, sa militarization lang, matalino sa science yan, sa military. Samantalang, kinikilala natin yan. Talagang magaling talaga, kahit mga military natin, mga takbo sa PMA, mga West Pointers, talagang kinikilala, saludo sila sa kanyang kakayanan bilang military man, o military to lead this nation. Be kasi conqueror. So masaludo sila dyan.
Pagdating itong conqueror na sinasabi ng Bible, na kaya patigilin ng hangin, kaya niya itong patigilin, itong malakas na roon, na hindi kaya itong mga men of Israel. Nag-uutos sa atin, makiusap kayo sa akin naman sa araw, iyon pa ikupan ng Diyos, hindi ka pa marunong manalangin. Anong klaseng pagkilala mo kay Kristo? The conquering. The conqueror, the conquering Christ. He rebuked the wind. Hindi lang yun. Yung nature nangyari, katulad ng earthquake. Kaya nang patigilin ng earthquake kung kaya pinatigil yung hangin. Bakit? Sino ba si Kristo sa hangin? Ang hangin ay makapangyarihan ang hangin. Kung malakas ang hangin, pwede mo taubin ng mga ulo ng mga bahay. Malakas ang hangin, mga kapatid. Kung titingnan natin ang lakas ng hangin. Kaya ba ni Bonifacio patigilin yan? O si Dr. Muso Rizal? Si Alexander the Great, kaya bang patigilin? Hindi. Si Ferdinand Marcos, magaling si Ferdinand Marcos. Pagbasahin mo yung istorya niya, magaling. Saan ka naman nakikita yung taong nakaposas? Papunta sa bariksak. Siya ang number 1, namumuna sa bariksak. Hindi kontento ng Chief Justice. Chief Justice si Reyes, hindi ko magkamali. Hindi kontento, nasa top si Marcos, hindi pa nagre-regret. Takpa. Namumuna sa exam. Tawagin mo nga si Ferdinand na yan. Gusto kong examinin sa magitan ng oral exam sa aking harapin. Nakataka Chief Justice paano bumipensa si Marcos sa pag-isalukan pa ng mga question ng Chief Justice. May future itong tao ito mag-leader ng bansa. Yun ang kanyang pagbasa sa kanyang katauhan. Kasi marunong talaga. Agree tayo dyan kasi nasa libro yan. Hindi ka muting matawag na magaling kung hindi sa maging na-approve kung kita ka magaling sa bansa. Kaya, magagaling sila. Re-respeto natin sila. Ano man ang meron sa batas, re-respetuin natin kasi nangyari na, proven na. Ito pa kaya mas proven na the greatest among the great. Na kaya ng patigil ng winds. Sa Mark chapter 1 verse 23-27. Sa Matthew 8:28 down to 32. Sa Matthew 9:32 and 33. Hindi lang po yun. Itong pong carrying Christ. Kaya niya rin ito. Sawayin po itong mga devils. He has the power over the devils. Kaya kayo po naniwala na mayroon pong mga yung mga daw naluganan, spirit reseta. Greater is He that is in me. Mas makapangyarihan ang conquering Christ na mayroon tayo. Ano man po ang mayroon magagaling sa lupa, ano man po ang kapangyarihan ng devil, mas makapangyarihan si conquering Christ na si Kristo. Yung maniwala na may Aliyah, may anito, lupa, sinakyan ka, hindi nakikita. Maniwala kung sinabi ng Bible. Kung sinabi mo mas makapangyarihan mayroon sa lupa, mali ang Bible. Kung tamang Bible, mali ka. Tayong patigilin ni Kristo, kaya niyang sawayin po itong mga devils, mga demonyo. Yung kumikilos sa ating kapaligiran, si Satan ang behind that. Pati si Satan na sumaludo kay Kristo. Ibig sabihin pagsaludo, pag-aamin na siya ay tanang. Walang magagawa si Satan na talunin si Kristo. Kasi sinasabi sa Bible na, sa Matthew, nandun naman na. Tinukso ni Satan si Jesus Christ. Pinangakuha ng maraming kaharian at ginto sa mayroon sa lupa. Kung lamang si Kristo ay sumamba kay Satan, kay Lucifer. Mayroon kang Jesus Christ, sakot ka sa demonyo. Huwag ka matakot sa demonyo. Ang natakot, yung kaya niyang pumatay ng soul at body. Kaya niyang patayin ng ating kaluluwa, ang katawang ito na yan din po ang lumikha. Yun ang katakutan natin. Lumakad lang yung upo, natakot ka lang. Gawin ka sa Satan niya. Minsan sa yun, nangalain ako sa madaling araw nito. Ako, bingi ako, amin ko. Pero may lumalakad dyan, no? Parang upuan. Lumalakad. Parang lumalakad, parang laman. Hindi ko pa rin. Pero wala pa naman dito. Ikaw talaga, tinitingnan ko na. Hindi naman umuupa.
Takot pa Holy Spirit. Takot kayo. Ikaw dapat matakot sa akin kasi meron akong Kristo. Ikaw. Ganun yan eh. Oh. Ha? Dati kasi ang hanapin mo agad yung tumakbo. Saka tumakbo. Ha? Ay, hindi ka no. I-claim mo na ikaw ay anak ng Diyos. Malibaw kung hindi ka anak ng Panginoon. Mag-isip-isip ka. Ha? Kaya, tingnan mo. Itong kung carry Christ, meron siyang kapangyarihan laban sa mga demonyo. Greater is He that is in me. Oh, first John. Iliwanag naman yun. Mas makapangyarihan yung Kristo na mayroon po tayo na tinanggap bilang conqueror. Ha? Diyos makapangyarihan itong winds. Kaya niyang i-rebuke, patigilin. Kaya niya rin pong wasakin si Satan o si Lucifer o mga demonyo. Ha? Hindi lang yun ang kaya niya eh. Sa Matthew 8:13, Matthew 9:6 and 22, Lucas 13 verse 12. The conquering Christ has the power over disease. Si Kristo, meron din kapangyarihan, ano man ang mayroong na sakit ng tao, pwede yung pong paalisin. O, kaya ni Kristo yan gawin. Sa atin bilang mananampalataya, kailangan tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya, big faith. Ganyan. Bakit pastor si Mrs. mo hindi naman napagaling sa makitang panalangin? Si Mrs. ko, pinag-pray ko sa ata, araw at gabi, pinag-pray na rin. May nagawa ba pa ng Bible? Sabi yung doktor nga ito lang man ang nakita namin na heart attack na hinto-tuloy. Karamihan na heart attack dumiretso. Mula dito, tinakbo ko sa Tibera. Kasi hindi nila kaya yan sa ating hospital ka. Tinakbo sa Tibera, diretso kagad sa ICU. 4 days sa ICU, hindi kaya. Sabi yung doktor, sa isip niya, nalaman namin after yung operation misis, sana mabuhay pa itong pasyente. Kasi 6 to 7 hours takbuhin ng ambulance mula Maynila. Pastor, 18,000 ambulance. Pang dalawang escort, 5,500 kada isang nurse. Dalawang escort. Pay ka agad para magpuntaan kayo. Salamat sa Diyos, may ginamit ang mga kapatiran. Sa panalangin at mayroon din nagbigan. Tinakbo. Pagdating sa daan, huminto kami sa isang hospital ulit kasi tumatawag yung nurse. Doon sa doktora dito, doktora sa Tibera. Anong dapat namin gawin kasi under attack na naman itong pasyente. Ay, hindi ko alam ang pinag-usapan. Kasi yung sabi narinig ko sa nurse, ganito gawin niya, ganito. Maglan kayo sa malapit na hospital. Kung kinakailan, i-qualify nyo dyan kung hindi niya kaya. Pero napagaling ulit, maganda sa takbo ulit. Takbo ulit. Pagdating sa boundary ng siha, hindi pamalik, Bulacan. Tinatake na naman. Pero habang tumatawag sa kanya, marami na nalangin sa kanya. 5 churches nalangin. The power of prayer. Amen. Pagdating namin sa Maynila, emergency kagad, pintado, nandiyo kagad immediately. 3 ang barado. Noong biniyak ko ito, 4 ang barado. It is all by prayers. Siya po yung sulpan. By the grace of God. Kaya, si Satan, hindi lang po yan, sa Bible po, nandito, ating basihan. Ang kapangyarihan itong conquering Christ, kaya niya pong gamutin ang may sakit. Kaya niya rin pong mawala ang sakit sa ating pong buhay. Kung ang buhay magamit in furtherance of His gospel. Ang layunin kung bakit tayo tinubos para magamit tayo sa ministeryo ng Panginoon. Para ito, ministeryo ng Diyos. Kasi po, yun po ang pinakasentro kung bakit tayo nabubuhay sa lupa, kung bakit tayo iniligtas sa apoy ng impyerno, kung bakit namatay sa bundok ng Kalbaryo, upang magamit ang katawan ito na hiniram natin sa Diyos, pansamantala sa lupang ito, na magamit in furtherance of His gospel. Wala namang ibang layunin ng Diyos, kundi furtherance of His gospel, para may palaganap na ibang sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Ano ang plano ng Diyos sa'yo? Iniligtas ka na ng church goer, hindi ka may purpose ang Diyos kung bakit ka iniligtas. Hindi lang nakaupo, kundi magamit sa ministry.
Sayang ang buhay natin, lalo ng mga young people, sayang ang buhay natin. Kung ako lang, gusto ko lang baguhin ang buhay ko, sana tapos na ako ng high school, pumasok ko sa seminaryo, tinatawag din pala ng Panginoon. Bakit pa ako nag-aaral din ko, nag-aaral din, kaya hindi nang magagalit. Layunin, magtanyag, magiging sayang ang buhay. Kaya itong mga kabataan, kung hindi ka tinawag ng Diyos, pwede naman yung mag-aaral ng engineering. Sumuport ka sa gawain, sumuport ka sa mga front fighter, pumunta sa mga solving, visitation. Sumuport ka financially. Kung yung walang tinapos, pwede ka sumuport ka sa mali ng panalangin. Kung magiging makiusap sa Diyos, nagabayan ko yung mga surveillance. Ay, yung pastor. Kaya wala tayong excuse sa bawat isa. Pwede kayo rin magamit sa iyo pong mga opisina. Magsurveying kayo sa kapwa opisina. Magsurveying sa mga estudyante. Magsurveying sa kapwa teacher. Pwede yun. The privilege is yours. Are yours. Maraming pribilehyo na mayroon kayo na pinagkaloob ng Diyos. Mayroon kayo namang karunungan. Mayroon namang tayong taglay na gift na binigay ng Diyos. Hindi ako naniwala wala tayong gift. Mayroon tayong gift. Kagabawat din po si Kristo. Basta nakapokus ang ating mind, looking unto Jesus the minister. Oras tumingin ka dito sa kapwa. Matitisod ka kasi kung yan ang titingnan, mahanapin mo yung kamali yung isa. Para magpatuloy ka, mali ka. Lahat ay matitisod. Ha? Pero hindi yan ang titingnan natin. Pag ikaw ay maglingkod, titingnan mo ang may tulong mo sa ministry. Pag dumating ang kamatayan, ready ka na. Ganun din sa akin, ganun yung bawat isa. Pag dumating ang kamatayan, hindi natin alam kung sinong mamamatay sa atin o isusunod ng Panginoon kukunin. Maganda sana kung, mas mahuli para si Setlab kasi si Setlab bata pa. 13 years old pa lang yan. Marami pang marating. Si Edmund 80 na, malapit na sa cemetery. Hindi yan ang basihan ng age, yung budak. Ang basihan dito, sa cemetery, punta ka cemetery, mayroong ganitong, ibig bata pa. Walang respeto ang kamatayan, walang pinipili ang mga kamatay. Sa totoo lang, wala. Professional ka, may pigera ka, kahit sino tayong tao sa lupa. Walang respeto ang kamatayan. Hindi pwedeng aligluin niya, hindi sa makita ng pera. Wala yan. Pag dumating, wala. Pagparang ako sa miso, hindi rin. Pagparang yung mister, hindi rin. Lumalakad naman. Habang may buhay, may hilingan, maglingkod. Amen. Yan ang kasunod. Kaya the power over disease, the impotent man sa John 5:7 to 9. Yung mga impotent kayang pinagaling ng Panginoon sa John 5:7 down to 9. Yung pong withered hand, Matthew 12:13. Yung pong fever, na mayroon po sa Matthew 8:15, pinagaling natin Jesus Christ yan. Bakit pinagaling? Sa gusto ni Jesus Christ makita na mayroong kapangyarihan, the Son of Man. Itong anak ng Diyos, the Son of Man, mayroong kapangyarihan sa lupa na gumamot lahat ng problema ng tao physically. Dahil maraming tao hindi naniwala na siya ang Mesiya. Kaya may paintulot ng kapangyarihan, may pakita sa mga tao. Pero hanggang ngayon, meron din nagpeke-peke manggagaling. Ikaw ba yan ang Diyos? Hindi. Oo. Meron din hindi. Bakit ang gagamot? Nasa akin yung espiritu Anong kasing espiritu mayroon ka? Sa Panginoon. Kung sa Panginoon, pag namatay ka, sigurado ka sa langit, ay hindi ay. Ikaw din anak ka, Panginoon. Sinagritas sa'yo, Panginoon. Pag namatay ka, sigurado ka sa langit, hindi. Wala na makatiyak sa langit Pero paano? Sabi niya, kontra-kontra yung sinasabi niya. Anak ka na Aquino? Yes. Paano ka naging anak Aquino? Hindi ko alam. Sigurado ka 100%? Hindi. Pero anak ka na Aquino? Yes. Bakit yan? Tinatising mo kung mula sa espiritong tama o espiritong peke. Tinatising natin sila mga kapatid. Pangalawang puntos. John 11:43-44. John 11:43. Chapter 11, 43-44. The power over death.
Itong greatest conqueror na sinasabi ng Bible, may kapangyarihan na siya'y mabuhay ng muli. Kaya ba ni Dr. Rosel Saliao? Si Dr. Rosel kailan man hindi nabuhay sa taon. Si Andres Bonifacio, si Napoleon Bonaparte, si Alexander the Great. Sino ba yung pinakamagaling dito sa lupa? Kinikilala natin. Si Ninoy Aquino, wala, hindi nabuhay. Pero si Kristo, nabuhay na muli. Pero hindi rinirespeto ng bayan, ng taong bayan. Sino ba si Kristo sa buhay mo? Manunubos, tinanggap mo ba? Opo, paano mo tinanggap? Hindi ko alam. Di ba yun? May kapangyarihan sa kamatayan. Ibig sabihin, ang kamatayan sunod-sunuran sa kanya. Kung kamatayan, umalis ka. Umalis ang kamatayan. Baka pangyarihan pa ito kung kiro Christ eh. Samantalang pag nagsasalita sa akin, hindi natin pinaniwalaan. Dahil sin-offering lang eh. Hindi mo naintindihan. Dalawang klase kumintindi. Naririnig, nagbibigyan. Meron naman yung nakikinig, talaga hindi maintindihan. Amen. Meron gano'n. Meron nakikinig, nagbulag-bulaga. Kilala mo si Samuel yun? Kahit kilala niya, hindi ko alam yan. Sino yan? Parang si Pedro. Di ba kasama ka ni Israel? Ay, hindi ko kilala yan. Hindi, kasama ka. Hindi. Sumarong pa ako. Hindi ko kilala ko kayo tao yan. Pero Pedro rin dito. Alam ba ang tithes? Oh! Nagta-tithes ka? Hindi. Naunawaan mo? Oh! Pero hindi ako nagbibigan. Nagbigay ka ba kay Cesar ng tax? Yes. Lahat ng tax ng lupa, obligado mo bigay ng tao. Pag hindi ka magbigay, kukunin yung lupa. Kung magbibigay ka sa tao, batas na yan. Korpyo, alas 9. Pag nauli, kulong. Oh, siyempre, hindi lalabas ng mga release at yung mga me. Pag pinas yun. Kinikilala na, ba? Oh, sino yung nag-utos? Mamamatay. Sino yung nag-utos? Humihinga. Sino yung nag-utos? Kumakain. Samantala ng banal na kasulatan the great, the great, na siya ang conqueror sa nature, conquering death. Kaya nang tapusin ang kamatayan. Kaya nang pagaliin itong may sakit. Kaya nang iligtas ang ating isaw. Sa magitan niya, hindi natin kinikilala, hindi natin respeto ang kanyang salita. Sino tayo ngayon? Sa harap na Diyos, sabi na anak tayo na Diyos. Kung hindi ka marunong masumuray, ano nga yan tayo sa Diyos? Isubihin dyan, kung talagang totoo ka na. Kung totoo ka na, marunong po tayo umintindi ang banal na salita ng Diyos. Amen. Paano tayo kikilos sa'yo? Kung ganito tayo, next year, ganito naman natin. Susunod natin, ganito natin sa atin. Ang provision ng Diyos, lalago tayo spiritually, hindi tayo po manatiling grade 1 habang panahon. Amen. Dapat lumaki tayo in the faith. Yung people ka kayo, susunod, maging dalaga. Pagkaroon ng dalaga, mag-asawa na. Pagkaroon ng mag-asawa, magkaroon ng apo. Tatandalin yung kapatid na yun. Isusunod naman yung mga bata. Kaya naman ang cycle ng buhay natin. Meron pa tayong itatagal sa lupa ng 100 years, wala na. Mahirap po tayo sa 100 years. Si Brother Edmond, walang makaabot pa ng 89. Ako, maganda, makaabot ako, kahit 70. O si Romero, maganda sa mukha lang, maganda, paabot ka ng 150. Si Joy, ewan ko, makaabot pa ng 70 ako. Walang kapagsabi mga kapatid, wala. Si Brother Robinson, ewan ko, gaganyan doon paminsan-minsan yan, ewan ko, makaabot ka ng kami yan. Hindi natin alam ang buhay mga kapatid. Kaya tayo po'y habang malakas pa tayo, gamitin natin ang buhay. Pansamantala, maglingkod naman doon. Ay sa pag-aawit, manalangin, susuporta sa gawain, dumating ang kamatayan, di ba rin nagawa natin tungkulin? Amen. Kasi meron pang pangalawang buhay. Ito mga yung mag-asawa, ma-early, very. Hindi ang bulan. Magkisakit na ang ulo ko itong mga direktanan. Wala di oras. Gusto nakakatulog, sumasakit ang ulo ko. Si Brisilda, cellphone. Cellphone, bata. Si Andy, cellphone. Si Jonathan, cellphone. Sumasakit ang ulo ko.
Nakapakil, hindi rin pwede. Kausapin ulit natin. For the last point. Bago the last point. John 6, 1 to 14. John 6, 15 down to 21. Ang pagkain, not only by bread alone, but by every word of God, pwede mabuhay ang tao. Pinakain ng Diyos yung 5,000. Manulayan timpakan na ijay. Awang pa'y 10 nga tinapay, awang pa'y 10 nga na tilapia. Wala pa. Pero 5,000 pinakain. Ibig sabihin, mayroong milagro. Kahit ganitong kinain mo, busog ka na. Pwede. Makapangyarihan yun. Ito pong ungkirin Christ. Lumakad pa sa dagat. Dagat, alam, tubig yan. O subukan mo. Yung pinakamagaling na leader natin sa bansa, si Duterte, si Marcos, Misurune, lahat ng magagaling, lumakad sa dagat. Malulunod yan. Pero rin-respeto natin sila. Pero ito naman, higit sa lahat ng respeto, itong makapangyarihan na kungkiro, na yun ang mayroon sa atin. Di ba lalo kung lumipat itong Bible, lumakad na ganyan, siguro tumakbo ka lang. Walang tao, yung espiritu niya na. Kaya ng espiritu gawin niya, yung devil, kaya niya. Huwag tayo matakot. Bakit matakot ka? Kaya nandito ka. Ba't magsasara yung pintuan? Wala naman nagsara. Pumunta ako sa hospital doon sa Vizcaya. Nahanap ko yung bata. Si Pipre. Dumaan ako sa mga bakanting kwarto, nagsara. May pintuan dyan, may pintuan. Dumaan ako. Dating bukas, dito ko bukas. Pag tamang-tama, pag dating ko sa harapan niya, nagsara. May tawa. Binuksan ko. May sumusunod naman sa akin. Wala mo tao. Sinong tao dyan? Sabi yung sumusunod. Wala, tumakbo ka na. Nagulat ako, ba't tumakbo yung tao yan? Pag narinig ka, sino yung nagbukas? Wala. Hindi pumasok ako sa wala. Hindi pwedeng di-spray yan kasi pag di-spray, pag buksan mo, buksan mo magsara. Ay yun laking bukas. Malayo ka, doon kay John. Bukas. Pag tamang-tama nasa sentro na ako, nagbukas. Ay, nagsara ka lang. Hindi na ako kasi may nagsara tao. Wala. Sino yung wala. Ay, tumakbo. Kung tayo mananampalataya, wala akong naramdaman ng takot. Kaya lang tumataw yung balahin ko. Pero wala akong takot. Hindi ako tumakbo. Ba't tumakbo? Hindi pa nakita kung sino si Lucifer. Kausap mo, Lucifer. Kailangan ko ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Bakit? Mangaral ako Hala. Kung wala basta ka na lang nangyari. Basta na nagsara. Kasi nasa Bible yun. May karapatan si Lucifer pakita ng milagro, pero hindi pa nakapakita. Paano kung magpakita? Sa katawan yung lolo ni Alex. Alex, ako si lolo mo. Kalolo, buhay ka? Oo. Pag amoy mo, amoy sementeryo. Ewan ko lang, hindi tatanggo ito. Saan pupunta? Umalis, tatawag ng pulis. Kahit saan yan, basta makalayo. Huwag tayo matatakot ng mga yan. Ito yung trabaho ni Satan. Sino ba si Satan? Talunan niya, the defeated foe. Ulit-ulitin natin sa minsan ganyan, marami ng tao. Third point, 1 Corinthians 15 verse 4. Roma 1 verse 4. The power over resurrection. Nung inilibing si Kristo, ako mabubuhay na muli. Kaya niyo, parang nalaman, makapangyarihan si Kristo. Sinabi niya yung nakaraan, sinabi niya ang susunod mangyari, masusunod. Kasi hawak niya po ang panahon. Hawak niya rin ang oras. Eh ang mga pinuno natin, pag nandun yung araw, magraray sa is, walang makapagtigil yung buwan, ay yung araw na papuntang west.
Hindi kayang pigilin ko ng mga hero sa akin. Pero itong Kristo, yung oras ang susunod sa kanya. Matindya. Pag sinabi ni Kristo, diyan ka lang. Kahit hindi yung araw. Oh. 1,000 years sa tao, isang araw lang sa kanya. Pwede kasi makapangyarihan. Yun pa ang hindi natin nire-respeto. Huwag yung kalimutan ng first day. Maraming makakalimut sa atin na gumalo sa first day of the week. Hindi naman kayo pupunta rin dahil sa akin, hindi naman eh. Pumunta kayo ito para makarinig ko ng mensahe ng walang nakasulatan. Amen. Pumunta kayo ito para magbatihan sa kapwa, kapatid. Kumusta ka kapatid? Kumusta ka naman? Pagdating sa kasal, ninong si Ninang si ganito. Aba, punta tayo daw. Bakit? Kapilisip ko naman yung kagraduate ko sa aswada niya. Yung ka-opisina ko. Meron tayong heart desire na makilala sila. How much more pagdating sa gawain ng Panginoon. Iyon lang po ang mahalaga sa atin. Saan ba yung puso mo? Pagdating naman sa Sunday, nandito tayo lahat. Pero kanya-kanya ang opisina. Mayroon po tayo kanya-kanya ang trabaho. Pero hindi yun ang usapin. Ang usapin dito, we are here para magpalakasan sa pananampalataya kasi sa diba, panlabas, ang daming discouragement. Amen. Sino tutulong sa'yo? Spiritual, sino man nalangin sa'yo? Hindi ang mga kapatiran, nagpipray sa waves nila. Hindi lang po yun. Mga kapatiran na lumuluhod sa gabi, sa kailangan pagtulog. Nanonood ka ng, ano pinapanood mo? Provinsyana. May nanalangin dyan. May naginuman dyan. May nanalangin sa'yo. Si kumpadre, si kumpanyera. Alam mong respeto yung dalawa niya. Kahit malayo, kahit hanggang pugigaw. Pumunta ka rin pag sinabi ng kumpadre. Pero ang Panginoon hindi natin pinagahan. Ang tao ay mula sa alabok. Sa alabok din tayo magaling. Yun po na. Ang tao ay makasalanan. Ang tao ay mangmang sa harapan ng Diyos. Ano man po marunong sa lupa, mangmang sa Diyos. Pero ang Diyos, there is the beginning, the everlasting Father, the invincible God. Makapangyarihan ng Diyos, hindi na mamatay ng Diyos. Iyon po ang ating harap na Diyos na ating pinaawitan at pinapakinggan ang mensahe niya. Tapos hindi natin nire-respeto. Di ba meron tayong pangalawang buhay? Pagkatapos sa physical na buhay, mahaharap na din natin po yung invincible God na yan. Anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin, pinahirapan ka ng buhay. Saan mo ginamit ang buhay? Pinahirapan mo sa'yo. Anong sasagot mo nga? Busy ako, pastor. Busy ako. Your Majesty. Baka. Busy ako sa trabaho. Busy ako sa cooking. Busy ako sa business. Ang sabi ng Revelation, ang lupa at ang langit handa may kariasumahon. Dahil di langit awal baso na, tidaga awal baso na, handa pay kali. Tatayo kiti kalimus di Kristo ka nagbaso. Sumango tayo the judgment seat of Christ. The judgment is the white from judgment. Ano yung sumbat tayo kayo dyan? Kaya magising na tayo mga kapatid. Ha? Sa John 2:19, by the power of Christ Himself, makapangyarihan si Kristo. By the power of the Holy Spirit, makapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, na siya po ay kumilos kay Kristo, nabuhay na muli. Kaya yung God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, kumilos po yan. Yun po ang mayroon sa atin, kaya wala tayo dapat katakutan sa lupa. God the Father, God the Son, the Holy Spirit, nasa atin yun. Natakot ka na kaagad. Iyon lang, boses lang yun ni Lucifer. Subukan mo. Magdamit kayo mga katakot-takot na mukha, hindi ka ng mukha na maskara. Dadaan si ko dito, football. Tapos mayroon kong damit na may mapula. Headball! Sino ka? Headball! Paglingkod ka sa Panginoon, mahirap sa impyerno. Sino ka? Aliate, nakita na yung mukha mo, para ng impyerno ang mukha mo. Tatakbo yan. Ang hanapin yung ita o bato. Delikado ka. Patapak yun eh. Sino ba yun? Sa Batista, hindi ba? Baptisyon. Ang mahirap yun, kung tumakbo, kahit mataas ang bago, datalong pa. Kaya iyan naman tayo, baptis pa naman yun. Pagdating saksi ni Luwa, matata tayo. I challenge you, members.
obey the conquering Christ. Respect the conquering Christ. We should respect His command. Kung sinabi niya, malakas na hangin, huminto ka, huminto. Even the hangin, huminto. Kamatayan, bumangon ka, Lazaro. Mag-resurrect si Lazaro, mabubuhay si Lazaro. Lucifer, tumigil ka. Tumigil si Lucifer. Lahat sunod-sunuran sa kanya. Samantalang sa ating pag, okay, ikaw involved. Umating ka ng third service. Yes, Panginoon. Pagdating sa ako, nawala na si diba? Hindi maganda yung kapatid. 24 hours is for the Lord. Sabi yun. Kaya, joy. Sa umaga, nandito ka. Sa hapon kayo nakakatapos ka. O, Pastor, sabi ni Mrs. kayo huwag tayo mati. Bakit? Makapangyayan si Mrs. kasi sa Mayroon. Nasa pag-uusap kayo ng kapatid. Kung nandito tayo Sunday sa umaga, ba't sa hapon na? Ba't tayo complete nila araw? Sayang naman yung araw pa rin na hindi ko lang eh. Lunes hanggang Sabado, isa sa ating lahat yan. Pagbigyan natin naman, fellowship natin sa Panginoon. 2 oras sa hapon. Ay sa umaga, 1 oras sa hapon, 3 oras na, sa 24 hours. Panahon maglalakwat siya. Hindi ako, panahon magpapasalamat. Panahon ng magbabanta. Panahon magpupunin. Amen? Amen. O God, Almighty, salamat Panginoon sa iyong masalita. Salamat po sa iyong bendisyon at pagsabi mo sa aming panalangin, Ama. Dalahin ko po, Diyos, sa bawat mananampalataya na kinig ng mensahe. Na laging mainit kami sa lara ng paglilingkod saan man kami sa lupa. Saan kami man mapunta, Panginoon, taglay namin po. Na ikaw, O Diyos, ang kumikilos sa amin. Dahil ikaw na Diyos ay maunawain sa bawat kalagayan ng bawat isa. Ang problema ng bawat mananampalataya, alam mo, sa kanilang puso, sa kanilang mind. I pray, Father, to solve the problem according to thy grace. Dalayan ko, O Diyos, na hamuli mo po ang mananampalataya, tukang mo di altar, mga men upstairs, mga women's downstairs. Alam ko, mga kapatid, na meron tayo pong bawat problema, bawat sa bakit hindi natin isang guni sa Diyos, magkaisa tayo sa panalangin. Ay panalangin natin na tayo po ay gabayan ng Diyos sa ating araw-araw ng pamumuhay. Nasuportahan tayo spiritually, ganun dito physically. Kaya kapuruan at tayo po magbukod sa panalangin. Panginoon na maunawain siya. Salamat po Diyos sa mensahe para ng usapan. Mga kapatiran na nag-forward o Diyos sa mga men upstairs, mga women's downstairs. Alam mo Diyos, ang laman ng kailang problema sa puso. Spiritually, physically, o Panginoon. I pray, O
kanila pong problema kayo. I-heal mo po, O Diyos, about spiritual problema, physically, spiritually. Dahil ikaw na Diyos, kaya mong gamutin ang bawat problema ng bawat isa. Ikaw po ang dapat respetuin ang sa katauhan, hindi po ang katauhan ni Kristo. Oh, with God, dapat kang sundin ang pinag-uwi sa kami. Turuan mo po kami para isa pabuhay yung katuwa. Ikaw magitan ng pagbigay mo ang bawat isa ng matatag, maging matatag sa pananampalataya laging mainit sa tanang Panginoon. Oh, Panginoon, kauaan mo kami, O Diyos. Sa aming nagawang kasalanan sa araw-araw, pagbuhay po namin. Sa pagkikidigma namin sa sanglibutan, mga temptation ng lupa, O Diyos, hindi namin kahit sa buhay ng natin, kung hindi sa magitan ng biyaya. Bigyan pa kami, O Diyos. Pagkakataon, lumagad kami na ayon sa iyong patnuban naman. Upang matamasa namin po, O Diyos, sa iyong mga pagpapala na ipinangako mo sa pagkakasunan. Na ibibless mo sa lahat mas muli na anak mo. At pinangakuan mo, Diyos, ng kagalakan at siya sa laran na paglaan ayon sa iyong patnuban naman. Salamat, O Diyos. Napakumbaba ng Panginoon. Pagpagmahal. Tuwa po kami, O Diyos, papakumbaba. Ang panalangin ng bawat nag-forward sa muling po, Panginoon, kay David si ang mga hindi nag-forward, kausapin mo sila, O Diyos. Ano man po ang kailangan, hinihingi at ang kanila po, ipinapanalangin. I pray, Father, please, O God, kailangan po nila yung pagsagot mo sa kailang panalangin, ako, David. I-bless mo po ang bawat nandito, O God. Sa lahat ng pati ng services namin, i-bless mo po. Dagdagan mo pa ang buhay ng bawat sa atang kalusugan ng bawat isa. Ganun din po i-bless mo ang gawa. Ganun din po ang parang isang pasyon kayo. Ang mga miyembro doon, i-bless mo rin sila. Ganun din po ang Christian na ginamit po doon, i-bless mo ang kanyang pamilya. Ganun din po. Oh, my God. Kaawan, makamiyaw. Please, O God, please. Nangailangan ba sa financial ng mga kapatiran na hindi mo nakakamdam na ipanangan. Hamunin mo po sila na higit sa lahat ay palakasin ang ilang relasyon po nila sa iyo. Ito pang pagpapalang physically, kanila po makamdam. Dinawanin mo, Diyos, at salita sa kanila. Kung hindi man nila nakikinig. Salamat, salamat. In this spice of prayer. Amen. God bless. Awitin po natin yung